Kumain lang ng samgyup, nagkaayaan pang pumunta ng Kabyang. Hirap sa mag-asawang to kapag nabubusog eh. Napakalayo nyo naman magbababa ng kinain. Ewan ko ba, gabi na to at alam kong hating gabi na kami makakarating ng Kabyang. Pero tinuloy pa rin namin yung trip na to. As in wala to sa plano. Pauwi na nga kami noon eh. Tapos biglang tara, punta tayo dun. Grabbing rides yan. Dito nga kami unang dumaan sa Tagaytay. Tapos wala pa kami parehong jacket na dala. Tapos ayan nga, napakakapal talaga ng fog. Tapos itong araw na to, katatapos ko lang mag-service niyan sa Salawag. Tapos ayun nga, kumain lang kami bago umuwi. Tapos nung pauwi na kami, biglang nagkaayaan na umikot talaga ng Kabyang. Sa totoo lang, habang papalapit kami ng papalapit dyan sa Kabyang Tunnel, talagang umaatras na talaga ako. Na para bang gusto ko nang magsisi sa mga desisyon namin nung gabi na yun. Talagang nagdadalawang isip na ako niyan. Gusto ko nang bumalik. Tapos ayun na, nung nakapasok na kami dito sa parteng napakadilim, ay talaga namang naglalak na talaga yung mga tuhod ko. Alam niyo yung pakiramdam na bilang talaga bawat hinga ko. Tapos kahit ang lakas ng hangin, naririnig ko yung motor. Alam nyo yun, kapag natatakot ka, lumalakas talaga yung pandinig mo, yung paningin mo lumilinaw. Halos talaga lahat, pati paggalaw ng mga puno dyan dahil sa hangin, rinig na rinig ko talaga. Ewan ko ba, gusto ko nang kalabitin tong asawa ko na alam ko rin naman na natatakot na siya. At gusto ko nang sabihin, umuwi na tayo, bumalik na tayo daw, ayaw ko na. Kasi hindi pa kami nangangalahati neto. Ganto na talaga kadilim ang dinadaanan namin. Tapos nakita ko pa dun sa Waze, kumbaga parang 30 minutes pa naming babaybayin yung ganto kadilim. Ay talaga namang gusto ko nang mag-walk out. Tapos ito nga yung mga part na nakakahinga-hinga ko. Kasi kahit papano nakakatuwa. Kasi may mga way talaga na may mga street light siya. Pero mas mahaba talaga yung kalsadang, grabe ang dilim. May mga nasasalubong naman kami pero siguro mga nasa 4 lang yun. At ang nakakalungkot doon, papunta sila sa way kung saan kami galing. Wala talaga kaming nakasabay kahit isa lang. Siguro nagalit talaga sa amin yung mga guardian angel namin dahil sa mga desisyon namin sa buhay. Alam nyo yun, mga nasa 20 minutes naming binaybay. 20 minutes naming tinakot yung mga sarili namin. Yung tipong sobrang dilim na para bang bigla na lang may susulpot sa harap nyo. Na para bang hindi ko na talaga alam yung mga pumapasok sa isip ko na baka may masalubong kaming elemento, engkanto, aswang, buhay na tao, hindi ko na alam. Tapos eto pang asawa ko, hindi na siya umiimik, hindi na siya nagsasalita, nagdadrive na lang siya, nakafocus siya sa daan. At ramdam ko rin talaga na natatakot na siya. Ano ba kasi tong ginawa natin? Ano tong pinasok natin? Isipin nyo yun, alas 12 ng gabi to na mag-aalauna nung binabaybay namin yung ganto kadilim na highway. Pinagdarasal ko na lang na wag kaming maplatan, wag mamatay yung motor. Ay talaga namang mahihimatay siguro ka sa takot kung mangyayari yun. Gusto ko nang sabihin sa asawa ko, paspasan mo na ang pagpapatakbo. Kaso 'di ba, baka maaksidente naman kami. Tapos itong part na to, mga fog yan. 'Di ba? Alam niyo yung mga eksena sa horror movie, 'di ba ganyan yung mga highway na nakakatakot, yung may mga fog, tas biglang may susulpot. Buti na lang talaga napakalakas ng ilaw ng motor. Pero kahit ganyan kalakas yung ilaw niyan, kung ano-ano na talaga